balitang-balita naman ngayon. Di ba? Nakita natin sa social media na maugong na talagang aarestuhin na raw siya ngayong araw na to. Sa katunayan, mismong si Senator Bato, sinabi niya pagkatapos daw ng session, baka raw may umaresto sa kanya. Nakikita naman natin ngayon mga balita, mismo mga reporter na nagsasabi na marami na ngang mga police, NBI ang nandoon sa Senado. At yung helipad ng Senado ay hindi na pwedeng palapagan. Isa madaling salita, hindi na pwedeng gamitin. So malamang doon siya isasakay. Ha? Doon siya idadaan, no? Siguro, kasi natin alam. Kasi nanawagan siya ng mga supporters. Ang sabi niya, pumunta kayo dito. Kontakin ko si Protektahan siya. kontakin ko si Kuya Alan ko. Sino si Kuya Alan? Cayetano. Alam niyo, para sa akin, mas malaking problema yung gagawin ng Senado na yan. Pag inalaw nila si Bato de la Rosa na makawala, no? Pwedeng makasuhan ng mga leaders ng Senado, pati yung Sergeant at Arms. O kasi may mga post tayo nakikita na may mga nagsasabi nakatakas daw. Ay nako. Pero yung mga Wag sila nagbibiro. sa mga live stream naman ng mga reporter na nandoon sa Senado, Na-interview siya. naman daw. Na-interview siya. O nandoon pa naman daw The fact na tumatawag siya ng tulong sa publiko, no? Mukhang andun pa naman. So, yung nakatakas siya, wala pong confirmation yan. At palagay ko hindi po mangyayari yan. Ay, ang ganda comment to. The next DILG chief, si Torre. Ay, grabe. sana nga. Sabi niyan, Franz Soriano. Oo, sana nga. Grabe. Okay, tanong natin yung malay natin, di ba? Balikan natin Pero sa totoo lang, tukol dyan, no? Maraming nakakamiss sa tambalan ni former DILG Secretary Benar Abalos at General Nick Torre dahil ang dami nilang na-accomplish yung panahon nila, no? Na magkasama sila. No? Yung pag-aresto lang kay Kibuloy at Yun, major, ano yan. Tatanong ko nga mamaya, Major accomplishment. paano kaya nalaman ni General Torre na may puso ng palakang tumitibok-tibok sa ilalim ng lupa? Sana yung heart. Tanong natin mamaya. Hindi kasi. Kung di ako nagkakamal, gumamit sila dyan ng mga high-tech. Okay, huwag mo muna sagutin. Huwag mo sagutin. Ano po yun? Papa-explain natin kay General mamaya. Paano yung kay Bato? Balikan natin kay Bato. Ano yung pinaghuhugutan nito? Kasi daw, syempre nag-apply sila ng temporary restraining order Ay, sa Supreme Court. patuloy muna kita. Sige. Nag-usap daw si Bato, pati yung abogado niya. Biglang nakasimangot daw si Bato. Malungkot. Bakit kaya? Sige, tuloy. Ayun. Ikaw yun ba, no? Gilagyan ng Kasi pasikahan. nag-apply sila ng temporary restraining order sa Supreme Court Para saan yun? Para saan? ipatigil, wag pahintulutan yung pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court kaya siya walang jurisdiction sa Pilipinas yan. Ang balita daw, may nag-feed ng Intel na-reject daw po yung TRO na yan. Oo, balitang-balita nga ngayon. Kaya malungkot si Bato ngayon. Feeling ko nakarating na sa kanilang impormasyon na yan, kaya nananawagan na siya ng suporta. Human barricade yung gusto na naman nila dyan eh. Yung estilo nila na ginawa nila, remember nang a-arrestoy natin si Kibuloy? Ganyan ang ginawa nila Paano maka-human barricade yung 15 vlogger doon? Hindi, nadagdagan sila. Ilan na ngayon? 21. 21. Paano makakapag-human barricade yun? Mas marami pa yung pulis sa mga DDS doon, sa totoo lang. Talagang binilang nyo, 21 Hindi, kahapon yun Dahil lahat tayo galing dyan. Kahapon andyan na tayo. Tapos kanina andyan na naman ulit tayo. Kung hindi nga lang tayo magpo-podcast ngayon, malamang andun din tayo. After the podcast. Sana meron Yung pa. mga kababayan, di ba kahapon na doon kami? Nag-hotel na kami doon sa tabi ng Senado kasi akala namin magkaka-arrestuhan na. Wow! Di na tuloy. Nagbiros na lang ako. Sana all. Bagamat medyo nakakatawa itong issue na to, good news yan para sa ating mga kababayan na ma-arresto si Bato. Sana, wag sanang mag-escalate ng magulo yan. Kasi syempre, may mga supporters yung mga DDS. May mga supporters yun, actually yung administrasyon. Kanina nakita ko sa mga live streams ninyo, no, yung mga nakapula, andyan yan eh. Baka humantong sa sitwasyon na magka-clash itong dalawa, madadama itong mga sibilyan. Kaya ang panawagan natin, Bato, wag mo na pahirapan ang taong bayan. Ay, hindi makakapuha maya-maya. Sa dami ng pulis. Nakita mo may pulis kahapon. Kahapon marami na, mas marami pa ba ngayon? ngayon. Kita mo? Tapos may mga sundalo pa, may Kasi mga pag-uwi marines. ko kaninang alas 11, grabe, wala ka na madaan sa sobrang daming pulis at sundalo dun. Kaya eto sa pag-aresto ni Bato excited dito si dating Pangulong Duterte kasi magkakaroon na ng kalaban ng chess dun sa kulungan. Magkakaroon na ng kakwentuhan dun sa kulungan. Hindi na maboboring sa madaling salita. Kasi nandun na yung paborito niya. Di ba? May kakwentuhan dito, may kabulahan na. Di ba? May tagalaban na ng brief. May kaututang dila na sa madaling salita. Alarissa, pwede sila magbulahan na habang buhay. Nabubulahan naman talaga sila. Dati pa. Kaya Di ba? habang buhay sila magbulahan sa dahig. Ang problema naman yan,
pagdating naman kay Bato niyan, pag nandun na sa day, kaharap na si Duterte, baka sisisihin niya. Sabi mo dati, ituturo kita. Una ka pa rito sa akin, wala akong may turo. Oh. Malay mo, di ba? Actually, may nagkwento sa atin. Actually, si Mark Ian everyday, no? Nagkwento siya sa atin kanina. Baka dumating yung sitwasyon na ilalaglag si Bato de la Rosa. Wait lang. Baka dumating yung sitwasyon na ilalaglag si Bato de la Rosa ni Tatay Digong. Nako! Kesyo daw ha. Kasi hindi naman ako yung on the ground na nag-implement ang programa na yan. Pwede sabihin ni Digong, wala akong kinalaman dyan. Ang PNP may kagagawan dyan. Hepe ng PNP si Bato dyan eh. Oo. So siya lang ikulong. Total, si Digong matanda na, pakawalan na. Nako! Yan yung possible argument na niluluto nila daw ngayon. Sa tingin mo yan, pag nangyari yun, ano mangyayari? I doubt kasi sobrang daming ebidensya laban kay Digong. Hindi, kung itanggi nga. Pwede niya itanggi yun, pero ano lang, yun, defense lang niya yun. Pero Na hindi supported by evidence. ang ICC court naman mag-decide based on evidence. And so far, sa nakikita natin, no, doon pa lang sa lumalabas ay overwhelming ng ebidensya. Hindi pa doon kasama diyan yung testimony ni Garma at yung dalawang assassin ni Digong. Ah, Diba? pero sa tingin ko, hindi pa pahig si Bato. Pag ginawa yan, baka lalo kumanta ng nasa tono yan ng My Way. Di ba? Malamang. Hindi pa pahig yan. Kaya ngayon mga kababayan ha, abang tayo. Huwag na kayo pumunta ng Senate, huwag na kayo pumunta ron kasi nga, baka magkagulo kapag talagang nagka-arrestuhan. Diyan na lang kayo sa mga bahay nyo. Panoorin nyo na lang kung paano arrestuin si Bato mamaya at pagtawanan natin ng todo-todo. So, importante din yung leadership ng Senado dito. Oo. Nananawagan kami kay Senate President Alan Peter Cayetano, no? Gamitin niyo po ang inyong wisdom. Gamitin niyo po ang inyong leadership. At gamitin niyo po yung mga salita ng Panginoon na lagi niyong ginagamit. Correct. No? Correct. In settling this problem once and for all, nang hindi magdadanak ng dugo diyan sa Senado. O tama. Gamitin niyo po ang inyong moral leadership sa panahong ito na kailangan ng ating bansa. Feeling ko naman kay Cayetano, actually hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa kay Cayetano eh. Kasi in a way, ang tingin ko pa rin dyan, logical pa rin mag-isip, no? Yung kahapon lang, yung explanation niya patungkol doon sa fourth with, naninindigan siya na ang ibig sabihin ng fourth with, immediately o agad-agad. Feeling ko naman, nakikinig pa kahit papaano si Alan Peter Cayetano. Hindi, ibang-iba siya kay Marcoleta, ibang-iba siya kay Robin Padilla, Ibang-iba siya kay Cheese. kay Cheese Escudero, na talaga naman eh. Nilamon na ng sabi sa DBS akin, eh. feedback sa akin, much better daw itong si Alan Peter Cayetano kumpara kay Cheese. Logically, may Kasi, pinagbabatayan pa rin. Totoo. Hindi, abogado kasi si Cayetano. Hindi, pareho sila Cheese eh. Hindi, si Cayetano kasi, makikita mo yung sa kilos niya, Pinoy, hindi siya yung Hindi garapal. Hindi bargas magkikilos-kilos. Para sumisip ka kay Cayetano ah. Hindi, kasi kailangan nating pagandahin yung salita natin para sundin niya yung... Akala ko yung kasi totoo. mayor na. Hindi. So yan, mga kababayan. Huwag na kayo pumunta ng Senado. Nood na lang kayo sa mga television nyo. Total, mga naka-live naman yung mga malalaking mga network dyan. Kasi 99% talaga magkaka-arestuhan ngayong araw na to. At kung mangyari yan, yung mga 21 vlogger na DDS sa labas, hindi papayag yung mga yun. Kahit hindi pa naliligo yun, isipin nyo. Magugulo. Ilang araw na si Bato sa Senado. Ganon din sila katagal doon sa lansangan na walang ligo-ligo. Kaya init pa. Oo. Kaya intindihin nyo na lang. O, Yam? Tama, totoo yun. Alam mo, talagang exciting tong gabing ito palagay ko. Oo. At mga kayaya, mga kabibiyam, hindi matatapos siguro ang gabi ng hindi na-aresto si Senator Bato At de la Rosa. wag din natin kalimutan yung impeachment, ha? Ngayon ba dadalhin sa ano? Supposedly. So sana dadali na po yung articles of impeachment kasi yan din ang hinihintay ng Senado. In fact, may mga narrative ngayon sa Senado na parang kasalanan na naman ng House of Representatives bakit nila dinidelay. Oo. Ang bola ngayon ay nasa HOR pa rin. Kasi kinakailangan pala i-mass reproduce yan. Napakaraming kopya. Imagine mo thousands of copies ata yan eh. Kasi kailangan mo bigyan yung kampo ni Sara Duterte, syempre mga senador, etc. mga sekretarias. Lahat ng congressman. And imagine, ang isang kopya niyan, thousands of copies. O thousands of copies. Ang kapal. Tapos, nakita ko kasi yung statement ni Cheloy Garapil, yung Secretary General ng House of Representatives. Sinasabi niya, sinisigurado nila na ang inaprubahang resolution and articles of impeachment ng House of Representatives sa plenary ay pareho nung kanilang nire-reproduce. Dahil baka maging butas pa yan para sa depensa. Tama. Na pwedeng makita, no? Kapag merong pagkakaiba. Kaya talaga sinisigurado nila na perfect yung kanilang isasubmit na articles of impeachment sa Senado. Nakita nyo ba nung umattend tayo nung Lunes doon sa
HOR, yung nagkabotohan ng impeachment ni Sara, bawat congressman may mga lamesa yun. Correct. Nakita niyo yung mga Haba, gabundok taas. na papel, bawat lamesa may gabundok ganyan kakapal na papel. Yun. Kung 318 members, 318 members dapat yun, may yun, kopya. yun. Kaya pasalamatan natin at purihin natin etong kongreso na ginagawa nilang masyado talagang inaayos nila yung mga lahat-lahat patungkol dito sa impeachment ni Sara para hindi na naman ma-technical o hindi na naman babutasan. Valerista, gusto ko lang sabihin na talagang dapat purihin ang House of Representatives sa ginawa nila. Oo. Dahil overwhelming ang naging vote doon, 257 votes, no? Sana lang, panalangin natin na ang Senado ay magpakita ng ganyang magandang gawain din. Magandang desisyon na kung saan maiiwasan ang malaking problema sa ating bansa, no? Nawawala yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes na constitutional crisis, maiiwasan yon at maaresto si Bato de la Rosa nang walang kahit patak ng dugo na magdadanak diyan sa Senado. Pero ang basahan ng ilan natin mga kababayan dyan sa Senado, baka raw ma-convict daw diyan si Sara kahit daw kulang sa number yung minority. Bakit daw? Kasi kung mahuli nga naman si Bato, tapos yung tatlong senador malabasan ng warrant of arrest din. Hindi 4 ka agad na bawas. Pag nangyari, marami nang over the back niyan. Actually, may mga naglilinis na ngayon Kasi pinapakinggan ko yung speech nila kanina. Halimbawa, si Pia Cayetano, medyo dumidistansya na ang sarili nila Kasi may mga reports na kakasuhan kayo ng obstruction of justice, yung mga nagdala kay Bato, nagpalusot dyan sa Senado. May mga dumidistansya na. Wala akong kinalaman dyan. Alam mo Hindi yan kung sa kanino sasakyan ko nakaupo? naman. Alam mo kung kanino sumakay? Kanino? IDEF doon sa magkapatid na Cayetano. Dininay. Nagsalita si May Pia CCTV Cayetano. raw, may CCTV. Dininay. So, posibleng kay Alan. May CCTV daw. Yan. Hindi, sa namin ni Ni Alan. Ni Senator Bato. Sinabi niya, basta pinadalan ako ng ni Sasakyan. Alan na Peter Cayetano, hindi ko alam kung sa sariling sasakyan yan o rented car. Ano? So, ang binanggit niya, si Senator Alan Peter Cayetano. So yan mga kababayan ha, putulin muna natin itong isang mainit-init nating talakayan ha. Ayan, tawagin na natin yung isang matinding guest natin ngayon ha. Walang iba, kung hindi si dating General Nick Torre. Yeah. Yan, palakpakan po natin. Yan. Sir, welcome po. Salamat po. Ayan. Salamat. Yan. Ang dami natin viewers. So, general topic guest natin Grabe, kita 2,000 plus live viewers po yan. ano yung tindig ni General Torre? Ganun yun. Kahit ganyan na edad ni General, matikas pa rin katawan niya kaysa sa ating tatlong bata-bata pa. Talo pa tayo dyan sa push-ups, sa takbuhan. Sigurado. Kaya ba, di na makapag-bike eh. Si General pumapasok, nakabike eh. Nagbabay ka ba, sir? Hindi mo nakikita. Mga ano niya. Ay, Nakabike siya. sa page niya. Oo. So mga kababayan hayaan muna natin i-welcome kayo na ating magaling na guest ngayon, si General Nick Torre. Maraming salamat sa inyong pag-invite sa akin dito. At hindi ko alam kung ano ang buhay ko pagkatapos nito. Hindi natin sir yung tanong na sasagutin mo. Ito naman tayo eh. Alam ko ba kung ano tatanong nyo tapos ito na naman sabagay, very fluid na situation. Bigla na lang, tama, sir. May kung anong nangyari, may kung anong mga balita nang lumalabas on my way here. Sige, kung ano ang gusto niya tanong, wag lang mat. Mat na lang. No? Madali na yata ang mat kayo. Hindi kami sir dito sir, meron kami mga tanong dito. Sa akin yung warm-up question. Ako po. Kay Joe, light. Kay Jayam yung heavy kasi mataba siya. Yung kanya. Okay. Loko-loko na. Warm-up question sir. Warm-up lang naman to. Mga mabababaw na tanong. Saan nangyayari sir sa Pilipinas ngayon? Sa politika natin. Gaya sa impeachment, pati yung sa ICC warrant of arrest. Anong masasabi niyo po na yung dating chief PNP niyo pinagtatawanan kasi nadapa? Sabi naman ni Sir, tao lang. Oh. Tao lang. Dadapa. Nangyayari. Naku, kung ako nakita nyo, gumagapang din naman ako. Hindi lang nabibideo at hindi lang nare-release. Habol Pero sometimes, mapag-isipan mo rin, no? Bakit nirelease pa yung ganong video? Internal video naman. Hindi naman nga question. Pero Parang lahat, sino ba sa inyo hindi nadapa? Tama. Sino ba hindi nadadapa sa atin? Nangyayari at nangyayari sa atin.
Ganyan ka-fair si Pero sir, halimbawa lang sir ikaw yung aresto sa kanya, paano gagawin mo? kung sa'yo. Next question, please. Resistance eh. Ayaw sagutin kasi baka gayahin. Pero alam mo, yan nga, pinag-isipan ko, pinasulat ko nga, sabi ko, ang answer rito, susulat ko, pag-aralan ko talaga. You know, hindi trabaho ng pulis ang pumili kung aling warrant na gusto niya sundin o kung anong ayaw niya. Ang trabaho ng pulis ipatupad ang batas at hindi mag-interpret ng personal na opinion. Sa kasong to, Interpol, ICC, okay? Mali na naman ang proseso kasi ginawa ko na yun dati. Opo. Ginawa na natin dati yan. Ang Interpol ay hindi korte. Ito ay platform for international police cooperation at signatory tayo dyan. Okay, hindi tayo member kasi ng ICC. So, wala na ang ICC sa atin. Pero kung dumaan ang ICC sa Interpol at ang Interpol nagkaroon ng valid request sa atin at dumaan naman sa tamang channels na kinilala ng gobyerno, may obligasyon tayo. No may choice. obligasyon ang Pilipinas, Milos at panindigan at gawin ang kanyang obligasyon based dun sa pinirmahan niya sa tratado. So, marami nagsasabing ang unconstitutional, naintindihan ko ang emotion doon. Pero ang tanong, hindi yung gusto mo ba, kundi legal ba ang proseso? Andiyan naman, marami ng abogado eh. Yes, Although, ito klaruhin ko, itong question na to, dito sa Pilipinas, ito ang klase ng question na pag ibinigay mo sa 3 abogado, gaya nyo, 3 kayo. Sa totoo lang, pag pinabayaan ko rito na magdebate, siguro, Magkakaiba. hindi lang yon. Ang opinion na makuha natin ito, 4. Si Yayam, dinidebating sarili niya. Di ba? So, ganun talaga. Hindi talaga. Kaya nga, ang Korte Suprema, palaging bihira ang en banc na lahat ay unanimous, no? Na mag-unanimous. Palagi may dissenting opinion. Pero syempre, dahil yan ay isang collegial body, ang majority Wins. wins. So, meron ka mang, kahit sa Korte Suprema, meron ka mang dissenting opinion dyan, pero it will be set aside kung ikaw ay nasa minority. So, sa akin, simple ang prinsipyo ko. The law must mean something. Kapag ang batas ang pinili, problema kasi kung ang batas ay pinipili mo kung kailan sundin, mawawala ang rule of law. Yun yung selective Personal justice. decision no? lalabas. So, ibig mong sabihin na general nung panahon na pinatupad mo yung warrant of arrest sa mga taong aarestuhin mo, lalo yung mga kilalang tao na yan, wala kang agam-agam nun. Talagang kung ano yung sinabi, yun talagang ginawa mo. Hindi sa sinabi. Hindi, liwanagin natin, no? Ginawa ko nung ginawa natin yun, nung birthday ko pa. Oo nga. Hindi sa dahil inutos. Kundi ako'y naniniwala na ang proseso ay tama. Ito yung warrant, ito yung dapat gawin. Itong nasa... So dun mo parang dinidifferentiate yung political na implication nung gawain na yon. Dahil sa'yo, kung ano lang illegal, yun lang sinunod. Walang politika doon. Tama. Sa akin, on my part, walang politika doon. Yun ay pagpapatupad ng batas. Kasi tingnan mo naman ano mangyari sa Pilipinas kung may mga taong beyond rich dahil sa kanyang apelyido, dahil sa kanyang apelyido or dahil sa kanyang estado. Paano yun? General question po. Sa ganitong sitwasyon, lalo sa Pilipinas, may pagka-aggressive tayo no? Siyempre, hindi namin hahayaan na ma-arrest si Bato. Tututol sila, may magdadala ng tao, maghahakot ng tao, may mga politiko na tatawag, etc. Paano nyo po ina-address or if ever you are in the situation right now, no? Paano nyo i-address yung mga ganong sitwasyon? Alam nyo, palaging gaya nito sa case na to, di ba? Karapatan ng bawat isa na maghayag ng kanyang opinion. Okay? Pwede silang magtawag ng kung ano, pwede silang basta within the bounds of the law lahat ng gagawin nila. Okay yun. It is a sign of a healthy democracy and I'm happy for that. Kasi yun ang actually, yun ang we swore to protect the Constitution at ang Constitution natin ang pinagmula ng lahat ng mga batas. So, sa tingin ko naman, karapatan nila yun. Pero in the end, dapat, kung ano sinasabi ng batas, yun na dapat manaig. Sundin. General, paano nyo naiwasan yung posibilidad ng yung mga loyal kay katulad nung panahon na ginawa mo ngayong pag-aresto, lalo kay Digong, yung mga loyal niya na bodyguards o yung mga tao sa paligid niya, maiwasan na magkaroon ng pisikalan or sakitan?
Well, Para sa'yo, paano pero kung maganda? nakita niyo naman yung March 11, Yes. never there was a time that somebody else physically held the former president. Correct. Tingnan niyo sa kahit nasa ang kanyan. Totoo po. Kahit sa ang video, wala kang makita na may ibang humawak sa kanya except yung kanyang PSG na naka-assign sa kanya. Yung nakaitim, bodyguard niya talaga. Opo. Yun lang ang humawak Ilang sa tao kanya. po yun, sir? Isa lang. Oh, Isang tao lang yun. All the rest, may support lang siya na nurse at saka doktor na personal niya. Pero ang humahawak sa kanya talaga, nakalimutan ko ang pangalan eh. Yung nakaitim. Makikita niyo naman yan sa mga sa videos. videos. Siya lang talaga ang ino-authorize ko na humawak at walang iba. Pag nakaupo siyang dating presidente, pinatayo niya. Siya lang dadalhin dun sa kama dahil gustong humiga. Siya lang ang nag-aalala dun. Wala akong pinapaalala na eh. So, ibig sabihin, binigyan nyo talaga ng respeto. Ay, of course. Naman. Of course Para hindi naman. magkaroon ng Of course pangit naman. na ano. No? Ito kasi, Impression. itong trabaho na ito kasi wala namang personalan. Oo. Tama. Trabaho lang. Ang Tama. kailangan Tama. dito is kung ano ang nasa batas, yun ang sundin natin. Ngayon, kung ano ang mga leeways, powers na ibinigay sa iyo ng regulations, hanggang doon ka lang. Tama. Tama. So, sige. Yung pagka-aresto nyo dati kay dating Pangulong Duterte, alam naman natin na binatikos kayo na matindi nun. So, paano nyo hinandle yung general? Swerte ako, makapalang balat ko. Di ba? So, at the end of the day, yan sa atin dito is, well, part ng tao pa rin na mag-criticize eh. Tanggapin natin. So, they are there to express their feelings. Go ahead. Pakinggan namin kayo. Pakinggan namin kayo, pero at the end of the day, gagawin namin ang trabaho namin. Sir, Pero meron equivalent teka, naman yung may comment dito. May tanong. Sir, Palerista, pakitanong naman kay General Torre kung ano yung tatakbuhin niya sa 2028. But ang tagal naman ng 2028. Sa Sabado, may takbo laban sa mga bully, takbo at padyak laban sa mga bully, Parklinks, Parklinks C5 Pasig. Doon, Parklinks tayo. Bakit? Ano yan, sir? May mga requirements ba dyan? Dyan sa takbo na yan? Ay, punta kayo sa aking Facebook. At Facebook saka ano, follow me on my Facebook page. nandun ang mga Hindi, sama updates. tayo. Saan tayo sa Sabado? Pwede ba kami doon, sir, kahit medyo may chan kami? Pwede naman 500 meter walk. Okay. 500 meter walk. Hindi, sir, sasama kami ha. Sama Half kami. kilometer, Sama kami. I-visit po yung page ni General Nick Torre. Yes. May mga nakalagay po na information doon at kung saan tayo pupunta, anong oras, pakilang po. Sama po tayo dyan, mga kabibiyan, mga kayayam. Yes. General, balik tayo dun sa issue ni Bato. If ever, sir, kasi may mga reports na decline daw po yung request ng TRO ng Korte Suprema ni Bato de la Rosa. Pero magre-resist pa rin siya, ayaw niya magpa-aresto, iiwasan niya pa rin yan. Pwede po bang pasukin yan na, ang NBI papunta na, pasukin niya at haltakin si Bato? Pwede po bang gawin yun to that extent? Ayoko pangunahan ang sa gagawin ng mga law enforcement agencies. Ang sa akin lang dyan is there is a job to be done. Ang personal touch ngayon dyan, yung diskarte ng kung sino man ang gagawa. Tama. There will be different strokes for different folks. Tama. Hindi ko sinasabi na ang gagawin ko ang tama. Mm. At the end of the day, yan ang lahat ng gagawin nyo ay susulitin yan at yan ay titingnan. Magkakasigurado ako, magkakaroon din uli ng Senate investigation dyan, Congressional investigation, Ombudsman investigation, pati ang Supreme Court, sasali dyan. So, malalaman na lang natin. Ayoko pa unahan kung ano sasabihin nila, kung anong gagawin nila. At the end of the day, the institutional mechanisms are there, the procedures are there. It is, ang NBI, puro abogado yan. And I'm very sure yung sa IDG, it will be very, very competent. Ang daming abogado na maraming abogado na mag-advise sa PNP dyan. So I think they will come to the right decision at saka sa right na diskarte. Yan, basahin mo yung magandang question to yan. General, iba tayo ng usapan. Kamusta po ang relasyon nyo kay President Bongbong Marcos? No? Kasi hindi ako nagkakamali, talagang kung ano sabihin niya, sinusunod nyo talaga. Dahil sa ngayon, kamusta kayo? Ang last na sinabi niya sa akin, mag-general manager ka na yung MMDA? Yes, sir! Good soldier. So, he's a very good boss. At the end of the day, he still continued giving me his trust. So, I performed the duty that I'm given, that's given to me. So, Alam mo, kasi General, yun talaga dapat ang dapat na gawain ng bawat Pilipino. Pag may team, ito, team natin to eh. Team Philippines tayo eh. Correct. Pero so, sinabi ng coach na diyan ka, di diyan ka.
Pero general, kahit kay BBM, mas maraming nagalit na mga supporters din niya. Dapat hindi daw ginawa sa iyo. Ganun ka-popular nung panahon na yun. Hanggang ngayon. Nung time na yun, talagang ganun katuwang-tuwa ang mga tao sa mga nagawa mo. Kaya gusto nila, hindi dapat ginawa sa iyo. Alam nyo, ang serbisyo publiko kasi sa paningin ko, hindi sa tituluyan. Yes, sir. Ang importante, kaya mo bang tapusin ang trabaho? At yan, binigyan ka ng tiwala, gawin mo. Nilagay ako ng presidente sa MMDA. Mas mahirap actually yan eh. Oo. At may nagsasabi, demotion daw yan. Mas mataas man sweldo ko ngayon. Pero sa totoo lang, general, ang MMDA ngayon, especially tungkol sa traffic, mas mabilis na ako nakapagbiyahe sa EDSA. Walang anong biro to, no? Hindi lang dahil sa mahalang gasolina, kaya kumonti daw yung sasakyan na dumadaan sa EDSA. Hindi Pero totoo yun. before pa doon, talaga nag-improve ang EDSA. And dagdag ko sir, parang nabuwasan yung mga nangunguot mong na enforcer. May special instruction po ba kayo dyan? Hindi lang yon. We make our people, we hold our people accountable. Okay? So, magagawa mo yan, una, meron kang dapat malinaw na polisiya. Andiyan naman ang polisiya eh. Pangalawa, may enforcement ka at may feedback mechanism ka. At siguraduhin natin palagi ang command and control. At yan ngayon, ang ginagawa namin sa MMDA Metro Base, yung 136 namin. Bago 5 minutes response, So, yung 5-minute response namin. So, meron kaming service guarantee. Service guarantee, pag tumawag ka sa 136, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings. Wow. Maliwanag yan. Tapos, halimbawa, ang tawag mo, sir, nabangga ako rito sa ganito. Or, dagdag, sir, parang kinukutungan ako rito sir, sa lugar na to. Pwede na. Pwede yun. Babae ka, nasa gabi, nag-aabang ka sa kalsada, sir, nag-iisa ako rito, napakadilim. Pwede bang tingnan nyo muna itong paligid ko? Pwede namin itutok ang kamera sa'yo or papuntahin namin ang kung sino man pwedeng tumulong sa'yo. Pulis, barangay tanod, or yung MMDA na mga personnel namin. Yes, 136 yon. So, service guarantee. Pag tumawag ka, may banggaan sa isang lugar, nabangga ka or may nakita kang kung ano man, makakarating kami doon in 5 minutes. O yan mga kababayan. Ngayon, kung magaan yan, pagdating doon, pwede na kagad sabihin ng aming tao na, sir, meron na kaming picture at video, tumabi na kayo, doon na kayo mag-usap sa tabi para hindi na Tuloy yung daloy. So, ang service guarantee ng 136, 5 rings, 5-minute response, 5-minute resolution. Alam niyo sir, para hindi kwento, subukan natin. Oh, ayos. Sige. Sa phone ko lang. Kailangan ko lang ang load ngayon dahil kinukuha pa namin ha. Inaayos pa namin. Gano'ng katagal to? Teka, dagdagan ko yung load ko. Para di tayo. Piso lang kailangan mo dyan. Piso lang? O, sige. Okay na yan. Dayaw tayo. Subukan Dahil natin. 136, tingnan mo lang ang 136 sir, no? 136, As there is 136 or 136 tapos lang? ganito. Bago ka tumawag sa 136, ganito. Ayan. So, pili ka muna. Halimbawa, nabangga ka. Ba't ka kasi tatawag sa 136 dahil nabangga ka? Saang lugar, sir? Okay, sa Cubao. Sa Cubao. Saan sa Cubao? Diyan sa may Aurora Corner EDSA. It's sa corner Aurora. Sabihin mo na, sir, na, oy, kasama ko si General Torre, nagtitest lang kami ng sistema nyo para hindi ma-block ang number mo. Okay. Sige. Tapos, kunwari, nabangga ako dito sa EDSA Cubao. Okay. Pwede bang padalhan mo ako ng current picture ng EDSA Cubao? Kasi sa tunay na buhay, hahanapin ka at magsusum kami. Pero sa ngayon, picture na lang ng buong EDSA Cubao. Sige. Yes. Pero Tapos- ang galing mo sir ah. Tingnan natin. 136. Yan, calling. Teka, sana marinig. Tapat mo sa mic. Panoorin natin. MMDA hotline. If this is an emergency, please press 1 now. Pag-press mo ng 1, dapat 5 rings lang sasagutin ka. Okay. 1. Kailan sumagot siya in 5 rings? Okay. Hello po, good magandang hapon po. Si Ka-Coffee po ito. Kasama po namin ngayon si General Torre at naka-live po kami sa isang podcast. At salamat PBBM po. No? Tinetest po namin yung system po ninyo. So, kasi pinagmamalaki sa amin ni General Torre na within 5 minutes, darating po yung response. Yung assumption po natin dito, nandito po ako sa Cubao, Corner EDSA. Pwede daw po ba kayo mag-send ng litrato o kung ano po yung sitwasyon ngayon dyan sa EDSA? EDSA Corner Aurora. Ako po si Ka-Coffee, Joey Capisonda. Ang location po na send po sa inyo ay ang EDSA Cubao. Apo.
Ang Viber number is 097-915-7786. Tama po. Tama po. Right away, sir, i-send po namin sa inyong Viber number yung area po ng EDSA po ba. Okay, sige po. Okay. Maraming salamat din po. Thank you po. Sa unang ano pa lang, sa Wow. Ito yung Sir, challenge. kilala mo yung sumagot na yun? Katatapos nga, hindi ko kilala mga operator namin, pero magagaling yan. So ito nga ang challenge. Katatapos mong tumawag, start natin ang time. Tingnan natin kung gaano katagal bago mo ma-receive yung... 636. May ganun pa, may ganun pa. Kasi ilang segundo. Lagyan na segundo dahil baka sayang. Ayan. Yan. Timer tayo ha. Oh, timer. Okay. Sige. So, sa ngayon, ang gusto natin dyan is makapag-responde ang ating tao within 5 minutes. Pero pagdating niya ron, dapat tapos na yung video at saka yung picture para tumabi na kayo. Hindi na kailang iikot. Tama. Wag na. Yun ang dadagdag ng traffic eh. Wag nang patagalin pa. Ay, huwag dapat patagalin. So, yan. Yan ang Ang galing, 136 ang galing natin. ginagawa mo ngayon sa Marami MMDA. tayong sir, ah. iba pang mga Sa akin, maganda. maraming mga trabaho na ginagawa natin yung dyan. pag Tinataas natin sa ang quality. Ang bottom line natin ganito. Pag may tumawag, may sasagot. Pag may humingi ng tulong, may darating. At pag may dumating na tao namin, may gagawin. So, ibig sabihin, sir, nagdagdag kayo ng mga operator kasi noon may hotline na di ba? Para hindi na ka-effective eh. Yung kung anong existing na... Kung anong nadatnan mo, yun na yun? Yun na yun. Pinalakas na natin. Kumbaga, pina-exercise na natin. Baka naman tinakot-takot mo, sir. Hindi naman. Yan ang tungkol dun sa sinabi ni Palerista. Kasi sa PNP, talagang disiplinado lahat ng tao under you. Sa isang bureaucratic Sir, agency. ikat kita ha. Ito na po, naisend na po sa atin yung sitwasyon. Oh, yan o. Sa EDSA, Oras. sa loob po yan ng 1 minute and 15 seconds. Wow, Ganyan kabilis ang MMDA. sobrang pakita ni General. Di ba? Grabe. 1 minute and 20 seconds. Ito lang ang kuhan. Ito lang maliwanag dyan. May mga time kasi na magsasabi na sinet up natin. Ay, ako na mga kababayan na nagsasabi. Biglaan to, hindi ko alam yung 16163 nga na yan eh. 136. O 136, hindi ko alam yan. Si General na lang nagsabi, yung 136 na yan, at pinasubukan dito kay Ka-Coffee at yun nga ang nangyari. Hindi po to set up, hindi namin alam talaga. Hindi namin pinag-usapan before the podcast, no? Ako alam ko yan, pero hindi ko alam na ganyan kagaling. Wow, grabe. Kinilimutan ako. Bakit yung General? Wala pa dyan yung nanloloko? Maluloko Mapablock na sila. anong klase? Na, Yung nagpa-prank ka. accident ako tapos wala naman pala. kasi malalaman ka agad namin eh. O, Kung tatanong- sinabi mo, naman, nabangga ka sa EDSA, hanapin namin. May camera eh. Tatanungin ko tatantay, no? Tapos tatawagan namin ng mga tao namin, radyo yan, Oh. real time yan, na, oy, may banggaan mo dyan, sir, wala. Block namin ang number mo. Tama, no? Oo. Ay, mag-thank you ka, sir. Kasi pag hindi ka Nag-thank you ako, sir. nag-thank you, Nag-thank pag hindi you. ka mag-thank you, tatawagan ka niyan. Tatanungin ka kung na-receive mo na. Nag-thank you ako. Sabi ko, naka-live po kami ngayon at isasend ko yung link. Huwag niyo po ako i-block ha. Grabe, talaga. Tuloy ko yung tanong ko kay General, no? Yung sa PNP nga, yung mga tauhan ni General sa baba ay talagang disiplinado, no? Dahil matindi ang discipline sa police, no? Pero sa MMDA na isang government bureaucracy or agency, hindi ka ba nakatikim o nakaranas ng resistance to change sa mga tao? Actually, hindi. Ang mga tao is high moral na nabibuild ang team. Kasi ang MMDA, 8,000 kami na tao. Oo, tama. 8,000 tao namin, andyan na kasama ang mga street sweepers, ang mga traffic enforcers, ang sa flood control namin, yung mga Enforcer. mga maintenance namin, yung mga gumagawa ng mga traffic lights. So alam nyo, pag nakita naman kasi ng tao, yan din ang nakita ko sa PNP na pag may teamwork, nakita nila na magtatrabaho ako rito kasi ang mga kasamahan ko nagtatrabaho rin. Pag may indulto rito at kailangan ko na responde, tatawag lang ako, may magre-reinforce sa akin, mataas ang kanila doon. Mataas, nakakataas na moral yon. At ganoon din sa MMDA. So nakatayo ka rito sa kalsada, hindi lang ikaw mag-isa. Mag-isa ka nga dyan, nakikita physically, or may mga kasama ka dyan, 3 lang kayo, 4 lang kayo, pero ang buong puwersa ng MMDA, kasama nyo. Kasi pwede kayong humingi na, sir, may problema rito, pwede bang alalay muna? Tutukan nyo kami ng camera. O, re-record natin lahat. Sinong nagmumura-mura sa inyo dyan. Okay. So, Kaya na system niyo po yun? yes, kaya namin basahin pati ang brand ng sapatos. Ano, buti talaga, sir, no? At diyan ka napunta. Bagay ka talaga dyan, sir, eh, kasi yung ano mo eh, tikas mo eh.
At saka Kaya- magaling kang Alam magdisiplina niyo, eh. isa pang pala ng MMDA, isa pang lakas ngayon natin. Halimbawa, nasa Welcome Rotonda ka, sir, tulungan niyo ako, asawa ko, mga anak na, nandito ako sa Welcome Rotonda sa Quezon City Welcome Rotonda. Sa along Quezon Avenue, pupunta kami sa Capital Medical Center. Tulungan niyo kami at napaka-traffic. So, pwede naming hanapin sa sakan. Anong plate number mo? Anong code? Titingnan namin ang loob. Buksan mo yung pintuan ng bintana mo para masigurado namin ikaw ngayon. O, may mga anak nga. Pwedeng green ka agad ang Quezon Avenue dito, Ason. Nakokontrol ba yun, sir? Nakokontrol? Kaya mga police din magsabi na, pwede bang stop nyo? May ganitong sasagat, pwedeng red lahat yan. General, sa pelikula ko lang napapanood yun Ginagawa nyo na pala. Yung 911, sir, pala yun. ini-introduce na rin eh. Pwede ba i-connect yung system na yan sa 911? Yes, complementary kami. Ang nanonood, mas una sa atin yan. At yan ay para sa general emergencies, Peace and order. sunog and everything, peace and order. Ang sa atin lang is kami ay nililimita namin ang sarili namin sa mga traffic laws, sa mga emergencies on the road. Na tumirik ang sasakyan mo, kailangan mo ng towing, pupunta ang towing sa'yo. Kasi yung isa yung sa pinaka-problematic na kalsada ng Pilipinas, no? And ngayon, tama yung sinasabi si Yayam eh. Ang ganda na ng daloy. In fact, totoo. maganda na yung kalsada. Sinasabi ko kasi meron akong biyahe from Fairview to Pasay. Nakuha lang ng mga 1 hour. Oo. Ako nga, kailan ba tayo nagbatasan nung Lunes? Oh. Hindi ako na-traffic mismo sa C5, papunta pabalik, isang oras papunta, isang oras pabalik. Samantalang dati, ang hirap, di ba? Oo. Ito, Salamat naman, salamat naman may at comment na appreciate naman mo. ni Roxanne Magno. Dapat talaga magpresidente na yan eh. Masasabi ko to, sir. Oh, comment yun, sir. Comment yun. Kulang, may PTA. Pero ako nagpapasalamat sa tiwala nating mga kababayan. Ano? Hindi Pero mo sila alam mo, masisisi, sir. sa ngayon Hindi mo talaga, hindi ko masisisi. naisip yan. Hindi Dahil mo nila sa akin, masisisi. Trabaho lang muna. Oh. Muna kasi at the end of the day, alam nyo, baka mabilookan tayo. Tama, di ba? Yung time ko ni PNP, 3 months lang di ba? Nabilookan hindi natin alam kung ano nangyari. Pero, sir, hindi- at the end of the day, ang sa atin lang dito, dahil ito ang binigay na trabaho sa atin, sinisiguro ko lang na mag-deliver at maramdaman ng ating mga kababayan ang presensya ng gobyerno. May gobyerno. Tama. Na talagang efficient. Kasi kasama nga Ineffective. minsan sa naging critic sa akin na, si Torre walang alam yan kasi walang alam sa governance yan. Anong alam sa governance? Ako yung nagpapasalamat sa mga ganong klaseng tiwala na Challenge binibigay. ka. No? Pero ang gusto ko lang sabihin is that, in the PNP before and in MMDA now, alam nyo, ang definition kasi ng governance is really make the government being felt by the people. Na Tama. pag may kailangan sila, kaya nilang kontakin ng gobyerno, kaya nilang hingiin ang tulong na kailangan nila at ibibigay nga ng gobyerno. Correct. So, yun ang ginawa ko. Sa PNP, ginawa ko yung 911 before, 5 minutes response. Ngayon sa MMDA, ginagawa uli natin. So, I can say na yung sa governance side ko, ang credentials na may pakita ko is the things that I made work. I can make systems work for the people para sa gobyerno. Yan yung literal sir maramdaman na, ng no? gobyerno. Lagi natin sinasabi, dapat mararamdaman ng gobyerno. Yan yung typical na example, literal na example na nararamdaman ng gobyerno. Maramdaman ng tao Yes. ang gobyerno. General, Kaya kung kailangan mo ng gobyerno, well, hindi naman buong gobyerno ang maibigay namin. Correct. Ano? Basta sa amin, tumiri ka sa kalsada, nabangga ka sa kalsada, meron kayong emergency sa kalsada, MMDA 136. Kaya nga sabi namin yan, pag may aberya sa daan, MMDA na yan. Alam ba? And 136, 5 minuto, kami ay nandyan. General, 136! para mabigyan ng taong bayan ng ideya, gaano karami natatanggap yung tawag sa loob ng isang araw? Medyo dumumindami ngayon. Dati kasi hindi alam eh. Oo nga. Hindi alam eh. So, dati ang natatanggap nyo, 100, 150 sa Marami isang na araw. yun, marami. Ngayon, medyo marami-rami. 200, 300, ganyan. So, sa Nakakaya ngayon, naman lahat, sir. Nakakaya. after ngayon, naririnig nyo na, ayan. Kasi may sistema, scalable yung kan. May 5 kaming operator dyan. So, pag yan ay nabuo na, gamit na lahat ang mga operator natin, at may tumawag ulit na pang-anim, may mga magre-ring na naman sa harap. Mga ibang tao. Magdo-dual job ngayon yung mga tao. Ay, yung mga nagtatrabaho dun sa traffic control, sasagot na rin. Yung tao sa SOCMED, sasagot na rin. Tao sa radio, sasagot na rin. Or yung tao sa yung CCTV, sasagot na Talagang rin. handa kayo, no? Kung marami. Talagang trade nyo sila, no? Para sa mabilis na kilos, no? Alam nyo kasi ang kailangan natin talaga systems Oo, network. oo, Kailangan oo. may sistema at yun ay dapat gumana. And ano sir, malaking factor yung motivation sa employees. Kasi pag sinabi mong government employee, medyo lax
Kasi galing ako sa gobyerno, may pag ganyan eh. Kailangan pukpukin mo ng bahagya eh. Kasi masisipag naman talaga yan eh. Yun nga lang, kailangan lang ng direksyon na tama, may pupukpok sa kanila. And I think nakita nila sa inyo yan, kaya ganyan kaaktibo ang MMDA ngayon. Well, dapat maliwanag sa kanila kung anong gusto mong ipagawa. Mm. At pagkatapos, pag hindi nila alam, pwede mong turuan. Kaya ang prinsipyo ko sa buhay, hindi ko iuutos ang isang bagay na hindi ko alam. Correct. Kaya ako pinapagawa sa iyan dahil kailangan ko i-free up ang time ko dahil yan ang trabaho mo at para makagawa naman ako ng iba pang Ibang trabaho. bagay. Grabe, palakpakan natin si Galing. General Torre. General, under pa siya yung si Mr. Go. Yeah, dapat mo sigap. Oh, natutuwa din ako. Napapanood ko yung kanyang page din. Bold kay General. Yung paglilinis sa mga kasalya, no? Dahil maganda siyang mag-approach sa mga motorista. Talagang maayos siya makipag-usap. At kapag may pasaway, hindi siya nagiinit ng ulo. Kinakausap pa rin na maayos. Professional ang dating. Isa pa po, General, no? Siyempre yung traffic management, isa lang po yan sa maraming trabaho ng MMDA. Yung flood control, isa din po yan sa mga estero natin, yung maintenance yan, malapit na po magtag-ulan. Kumusta po yung efforts ninyo dyan? Ano yung ginagawa nyong adjustments para maiwasan yung mabilis na pagbaha? Dalawa ngayon ang aming laban dyan sa labanan sa estero cleaning. Alam nyo ba na sa taon-taon, 7,000 tons of garbage ang nahahango namin sa mga estero. In a year, 7,000. Balik-balik at saka matindi dyan, malinis ang estero ngayon, lilinisin namin. Pagbalik namin next week, puno na naman ng basura. Kaya kasama sa aming trabaho ngayon, yung disiplina. Yung Lola DC, yung binigay na, yung nilaunch ni PBBM na programa ng disiplina, National Discipline Program. Kasama ang MMDA dyan, na kasama dyan yung tapon sa tamang lugar, yung pagsunod sa batas trapiko, and so on and so forth. Ngayon, dyan uli sa 136, nakalimutan ko sabihin, yung mga cameras namin nakatutok din yan. Meron na kaming mga taong nahuli na nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. May nagwawali sa bahay niya. Pagkatapos, dahil katabi sila ng ilog, tapon sa ilog. Nag-community service na. Ganun? Pinuntahan namin dahil may notice of violation. Otherwise, magmumulta siya at makukulong siya pag hindi niya ginawa. Pag binaliwala yun. Meron ding mga riders na mga nakita nila sa kalsada, sigarilyo habang naghihintay ng pasahero. Pasahero. Tapos sabay tapon ng basura, ng upos. Nabibidyohan yon. Pag alis niya, kuha ang plate number niya. Nako. Ayun. Meron na ilang mga riders na mga ngayon, naghihintay na lang Buti ng sir, kanilang... hindi nila tinatanggi. Hindi Notice naman of ako violation. magsigaw tapon-tapon lang. Video. Camera. O yun nga eh. Di ba? Kaya kung gusto nyo, barang araw, pag may time kayo, gusto nyo, doon kayo mag-live sa ating command center. Sige, sir. Set up kayo. Sige, sir. Pwede. Gawin namin yun. Ayan ang mga ka-BBM ha. Yun, narinig nyo ha. Inibitahan kami ni General Torre ha doon sa opisina na sa MMDA. Napaganda na, nakita ko yung So, for the first time siguro, salamat PBBM pa lang makakapunta siguro ron. Kasi syempre, trabaho ni PBBM lahat yan di ba? Ngayon, General Torre, dito naman tayo sa paborito ni Yayam. Ha? Dito tayo sa, ano ba yun? NCAP ba yun? No comment. Ayan. Policy, yeah. Kasi parang may 11 na to si Yayam eh. Hindi, nag-ano pa ba yun? Working pa ba yun? Working pa yun? Dahan-dahan kasi pagre-remind, nagkakaroon ako ng phobia dyan, nakabayad ako ng 4 na NCAP ni Mrs. Ay, kahit ikaw mahuhuli dyan. Di ba nadyaryo yun? Nadyaryo pa nga, sinabi nilang setup ko lang daw. Talagang yun naman, pinacheck ko lang naman ang plate number ni Mrs. Nakita ka agad, may 4 na NCAP. Nung anong tawag dito? Nung color coding. Kasi nga, ang color coding may window hour. Pwede ka, wala. Pag window hour kasi, naka-off naka-program ang mga cameras namin na hindi siya mag-trigger. Paano sa Makati, Jen? Wala akong window dito. Sa Makati, siyempre. Oo. Kasi merong ordinance sa sarili yun. Ang mga cameras doon, hindi nag-off ang kanyang... Naka-program kasi Kahit sa yan. EDSA ng Makati? So, pag 4:59, okay ba yun? Pag patak ng alas 5, nasa kalsada ka pa, Yari. abutin ka talaga ng color coding. Kasi may NCAP ka. Pagkano bayad doon para makaipon si Yayam? 500 lang naman. Pero, Times 11. Patay ako dyan. 5-5 lang. Yun mga kababayan ha. Ang hala natin, tuwatawa natin sa EDCAP ha. Pero seryoso pala ha. Kasi mismo asawa ni General Torre. Pati sa gusto Carlos, niyo hindi niya pakita. Search natin sa technical. No? Sige, search nyo ha. Search nyo. Sa Google nyo i-search. Asawa ni General Torre. Or pays for NCAP violation of wife. Di 2,000 yun.
Wala talaga palakasan. No? Kasama ngayon sa NCAP, yung litter bags nga. Pag ikaw ay nagtatapon at Oo. ikaw ay nagtatapon ng basura at nakuha ka ng camera, ayun, doon ka talaga, mamumultahan at mumultahan ka. Kasi Magkano multa nun? Yung 500 lang naman. Mark, Ayan, no? Siguro misis mo dyan, sir, yung Tore on White's traffic violation, no special treatment from MMDA. ito, Mike. Yan, violation. No special. Una, sinet up talaga ang system ng MMDA na hindi mo pwedeng i-tamper. Pag yan ay nagkaroon ng notice of violation, bayad ka lang talaga. Wala nang ibang paraan dyan. Hindi pwedeng erase kahit sino. Walang pakiusap. Okay, maganda yung pagkakaprogram. General, para sa mga kababayan natin, meron bang deadline yan kung kailan mo dapat mabayaran yan? Kunyari ako, di ko alam nga. Tapos, ma-arresto ba ako dahil hindi ko nabayaran agad? Ang may aresto yung litter bags. Litter bags, Okay. okay. Yung, Yung Pagtatapon. nagkakaroon kung saan-saan. Pero yung deadline naman nung para sa mga moving violations sa kalsada, ang deadline niya yung pag nag-renew ka ng... May ipon. hindi kung sa ka taon, makapag-renew. may iipon yan, pre. Oo, malaki-laki. Ito naman, General, ako medyo guilty ako kasi nakamotor po ako eh. Minsan napapadaan ako, honestly, napapadaan ako sa bike lane. Ano ba yan? Medyo mahigpit ba ang MMDA 5,000 dyan? yan. O medyo pinagbibigyan yung mga nakamotor na dumadaan sa bike lane? Yun nga ang isang malaking problema namin ngayon sa bike lane na mga violation ng mga motor na na-encap sa bike lane. Oo. Sobrang dami. Maghintay ka na lang, darating din tayo. Isipin niyo mga kabayan, ha? Hindi, sino ba? Sino pa malinis dyan? Kahit naman ako di ba? Pero kung yun ang kinakailangan para madisiplina tayo, di ba? Why not? Hindi kasi akala natin wala lang di ba? Oo, kala mo wala eh. Kasi yung unang pinatupad dyan, amin natin, takot lahat. Pero mga ilang buwan, akala natin wala lang. Hindi, sa minsan, Pero ngayong sinabi siya, General Torre, asawa niya mismo, may record at walang ako palakasan. naman, minsan naisip ko, Diba? hindi pa ganyan ka-high-tech sa Pilipinas. Di ba? Puta, Parang ganun may pa. nasa ibang bansa na, no? Hindi, isipin. Kaya gusto ko kayong pumunta dun sa Command center. Oh. Kasi makikita nyo na kahit gabi, parang apoy ang inyong parang may mga ilaw, may mga apoy ang inyong mga plate number, kitang-kita yan kahit Kahit malayo. ganun, kahit walang ilaw yung... Specialized yung cameras eh. Special AI ang camera eh. Kahit na nakaharap, di ba? Usually, pag sa mata mo lang, makita mo, parating sa isang sasakyan, masisilaw ka sa headlight, hindi mo makita plate number. Naku, sa amin may Iba mo. polarizer. May polarizer ang AI camera. Kaya, Nasot. Mark, anong gamit mo, Mark? Motor, kotse? Oh, mag-ipod-ipod ka na, ha? Ako mukhang marami. Kasi walang palakasan na asawa nga ni General, eh. Na-encap tayo pa kaya? First time ko na marami nanonood sa atin kay General Torre. 4,000 plus sa YouTube and Facebook. Kasi tingnan mo, napakalaking impormasyon itong nalaman natin. Kasi akala Ako, nga di ko natin, rin, talaga. yung encap, wala-wala na, di ba? Oo, akala ko hindi na in-implement. Mismo, sa bibig ni General Torre nang galing, mismong asawa niya, may violation. Ano pa kaya tayo? Di ba? Ano pa kaya tayo? Lalo na si Yayag siguro. Hindi, Baka lalo ito mo dyan mapunta sa... Impression ko talaga hindi na in-implement. Kahit nga ako So ito, ano lang ito eh. Limited lang yan sa mga kalsada na hinahandle ng MMDA. Pero kung Metro Manila, napakalawak eh. May plans ba sa council na pinag-uusapan na i-expand yung ganyang operations sa other major thoroughfares dito sa Metro Manila man lang muna? tamang-tama boss yung tanong mo, kahapon nag-MMC kami, Metro Manila Council. Ayun na, nag-agree na kami lahat, bibigyan ng access ng MMDA sa lahat ng camera, 79,000 CCTV cameras all over Metro Manila, magkakaroon ng access ng MMDA. So basically kahit maliit na streets, illegal parking, yung mga illegal parking pala ha, ngayon na-encap yan. Pag matamaan ka ng camera namin, kaya kang abutin ng camera. Pag nag-park ka dyan, may NCAP na talaga yan, illegal parking. So mabigat na dagdag trabaho yan sa MMDA. Huwag kayo mag-alala, makakarating din tayo dyan. Makakarating din yung sulat. Kumusta sila council? Kumusta yung relationship ng MMDA as the chairperson? No? The working relationship of the LGUs with the MMDA is very, very good. Andun kahapon ang Metro Manila Council, nagkaroon kami ng MMC meeting at napag-usapan itong mga bagay-bagay na ito. General, when it comes to budget, hindi ba naghihinder yan ng mga gusto mong ipatupad sa MMDA vis-a-vis yung budget restrictions or constraints ng MMDA?
Una-una, sa dami na ating masisingil dyan sa NCAP, pwede na natin uli i-fund ang iba nating mga project. talaga? Sa inyo yun, sir. Ibig sabihin, may revenue na na-generate. At saka, andyan naman ang budget ng MMDA. Binibigay ng ating gobyerno yan. At ginagamit natin ng tama yan. Kaya, nakikita natin, may serbisyo talaga na maayos. Sir, yung compensation po ng mga traffic enforcer natin, mga last year, naging issue yan kasi masyadong mababa po, lalo na yung mga job order, mga contract of service. Ano po yung mga major moves na ginawa ninyo dyan? Inaayos naman natin. Lahat naman yan ay, syempre, may standardization ang batas natin. May salary standardization law tayong sinusunod. At yan naman ay hindi lang sa MMDA, kundi sa buong bureaucracy. So, tinitingnan natin ang welfare ng ating mga tao. Pag hindi natin sila mabigyan ng sa mismong sweldo sa budget, we can give them other non-monetary rewards. Grabe, ngayon lang natin nakita yung talagang trabaho ni General Torres. Hindi madali. MDA. Akala natin petex-petex lang siya ron. Pabike-bike lang. Napakahirap pala na trabaho niya ron. Kasi yung monitor nila na yan, hindi madali yan pa. Oo, di madali. Diba? 24/7 yan. At saka paano mo disiplinahin yung mga tao ron na nasanay sa mga petex-petex? Oo nga. Diba, sa bagay, pag boss mo si General Torre, hindi ka talaga pepetex. Ready na ba yung picture natin dyan? Ha? Yan. May nagpadala kasi sir, tatanong ba't daw ang saya ng ngiti mo rito? Ka lang. Sige. Ano Kasi na naman yan? kailangan viewers. Huwag ka mataranta, Lex. Huwag ka mataranta. Ang dami na kami sa'yo, sir, sa comment, Sige, basa mo tayo. Ayan, sige. Miss General Torre. Comment, pre. Basa mo. General Torres, sana senador ka na. Takbo, iboboto ka namin, no? Ito, sana palitan mo na raw si John Vic. Parang magkaroon na pagbabalik. Mary Jane Takikawa, keep it up, General Torre. Si Jen Choi, ang galing mo talaga, General Torre. Sana maging senador ka. Ito, totoo. Comia Sanchez, balik ka na po ulit, General Torre. Bibitin mo na yung mga warrant of arrest kulang sa Kislig ang pitix, hindi ko maintindihan. Pitix dyan, petix na. Petix. Mamaya. Okay na, Lex? Sige, labas mo. Last na yun, no? Last na. Oo. Yan. Tinatanong kasi ba't daw maganda yung ngiti mo rito eh. Yan. Nakita ko yan, nag-like ako dyan kanina. Parang ngiti-ngiti ka daw dyan eh. Parang excited ka raw eh. Dinuhan yan. Si Commander, kanina nasa Management Association of the Philippines kami, general membership meeting. Ako naimbitahan doon at ako'y nakapag-interact doon sa mga members ng Management Association of the Philippines. Wow. Member yan si Sir. So sabi niya, teka mo, pa-picture nga tayo rito. Ito, itong gusto kong picture. Ayan, patras tuloy ako. Ano pa yung ginagayo dyan, sir? Ikaw yung mag-aaresto, gano'n? It is what it is. What you see, what you see. Ay, nako. Alam mo, sir, ha? Na-miss ka talaga ng mga kababayan natin. Hindi sa walang halong bola. Alam naman natin na talagang hindi talaga mapapatay yung sikat mo nung PNP chief ka. Marami nagsasabi na ikaw yung pinakamagaling na naging PNP chief ng dyan sa Philippine National Police. Marami nakakamiss sa'yo. Anong masasabi mo, sir, na hinihikayat ka ng marami nating mga kababayan na tumakbo bilang presidente, vice o senador? Nako. Unahin natin ang takbo laban sa mga bully sa mainstream. Takbo laban sa mga bully. Tulad ka, sir. Alam mo, sir, I'm very flattered na ang ating mga kababayan ay may pinapakita na ganyang mga Malaki tiwala sa'yo, sir, eh. sa akin. At, pero sa akin lang talaga, gusto ko lang talagang sa ngayon, sa akin ang focus ko talaga, trabaho muna. Ipakita muna natin na kaya natin ito. Kung sa future naman ay bigyan tayo ng mas malaking trabaho, eh siguraduhin natin na handa tayo para gampanan, lalo na yung service delivery, frontline service delivery. Kasi sa akin naman may mga questions nga sa ability ko sa governance. Kaya pinapakita ko lang talaga na ito, I can make systems work for you. I can make the government work for you. I can make this thing na dating nandyan na hindi masyadong nagagamit, na ngayon ay pag hinawakan natin ng maayos at pinatakbo natin, talaga makatrabaho, mararamdaman talaga ng ating mga kababayan na nagtatrabaho para sa kanila. General, anong nagbunsod sa iyo ng gawin itong takbo para sa bullying? Isa kasi sa mga hindi natin kikita
or hindi na sa surface na issue yung bullying. Correct. No? More than 50% of our students at ang naka-experience ng bullying. At ang bullying hindi lang sa eskwelahan na nangyayari yan sa community, sa bahay sometimes, sa workplace. So, walang natatakbuhan ang ating Online. mga kababayan. Online, lalo na. May mga namamatay dyan. Correct. Okay? So, gusto natin na ito ay bigyan natin ng avenue ang ating mga kababayan. Kaya nakita mo kanina sa ating 136, dial 1 for emergency, dial 2 for other concerns. Pagkatapos itong ating takbo laban sa mga bully, mga isang buwan muna ngayon, dial 3 kung gusto mo lang ng kausap. Wow. Mental health Mental din yan, no? health, yes. Service din. Mental health. Ang ikot ng general sa Pasig. Sa Parklinks. Parklinks Pasig yan. Sama tayo dyan, pre. Yeah. Sali kayo para Tama, makita. tama. May mga magsasalita dyan habang nagsusumba tayo at may naghihintay ng start ng ating run. May mga resource persons tayo dyan. May mga in-invite na kami na mga personalities na pwedeng magsalita dyan para mental health, anti-bullying, at iba pang mga pressing concerns sa ngayon. Kasi pang ilang beses na to, General, di ba? Pangalawa. Ayan. 6 months actually ang pagitan. November 16, ito May 16. Sakto. Yes. So yan mga kababayan sa nanonood sa atin na 3,000 ngayon, yung mga kamag-anak nyo, sa mga OFW dyan, alam natin marami tayong mga viewers sa OFW, yung mga kamag-anak nyo, yung mga kababayan natin na nanonood, baka pwede kayong makilahok dyan para sa anti-bullying, laban sa anti-bullying. Tatakbo na si General Nick Torre. Ngayon takbo lang yan. Totoong takbo na yan. Ayan yung QR code. Pwede nyo i-scan Scan mo yan. yan. At ang pictures na yan at ang links ay nandun sa aking Facebook page. And follow me on my Facebook page. O yan, Para follow natin si General marami Nick kayong mga Torre. updates. Araw-araw actually marami akong mga updates na inilalagay doon. MMDA related at saka marami pa. Ayan. Tulad niya. So, General, ano pa yung mga susunod natin aabangan o maaasahan dyan sa MMDA? Patuloy namin pinapalakas ang ating trabaho dyan. May kasunod kami mga programa dyan. I-announce ko na lang sa Facebook page ko at saka sa official MMDA Facebook page. May isa dyan yung paano natin gawing uling ang ating mga water lily. Ayun ba? Yes. At darating kami sa punto dyan na ang taong bayan na lang, ang mga kababayan na lang natin na nandyan sa mga waterways, ang mag-collect ng water lily, i-dry nila, dalhin sa amin at papalitan namin ng groceries. Oh! Tapos kami naman, yung dadalhin nilang dried water lily, gagawin naming uling, ibabalik namin sa kanila para makatipid naman sila ng LPG nila. Ganun? General, ngayon lang namin narinig to. Bagong technology ba to? Medyo matagal na rin technology yan. Hindi nyo lang nararamdaman at baka hindi masyadong optimized ang operations nga. Nakita ko, sabi ko, pwede nating i-optimize ito, palalakasin, pabibilisin ang proseso at siguraduhin na quality yung lumalabas at meron din kami sa Vitas na kasama, may partner siya na mga kalan na different sizes na aming pinoproduce ngayon na para pamigay natin sa ating mga kababayan. Bigyan nyo kami ng isang buwan. Ang galing eh. Grabe, Kasi oo. sa Pasig River, di ba? Ang daming water Hindi lang sa Pasig. Tapos sa Laguna de Bay. Doon lang sa Taguig C6. Mga estero. Marami Part doon. ng ano yun? Taguig C6. Na yung waterways doon. Manila Bay. Bigyan nyo kami ng mga isang buwan sa MMDA. Makikita nyo na yan, i-present ko sa media yan para makita nila na ito yung magiging next project, next step at para pag nagdala kayo ng mga dried water lily sa aming mga tanggapan, sa aming mga pick-up areas all over Metro Manila, may kapalit na grocery or parang Ayos, trash ayos. for cash or trash for Tapos pag grocery. naging uling, babalik nyo pa sa kanila. Babalik namin sa Grabe. Hindi talaga nagkamali si PBBM sa pagtalaga dito kay General Torre dyan sa MMDA. Talagang alam ni BBM kung ano, saan nababagay ito si Mukhang General. may huli ka, sumisip-sip ka. Diba? Wala na akong magawa dun. Para mabawasan kayo. Wala ko nagagawa si General. Asawa niya nga eh. Asawa niya. Hindi ba pwede? Halimbawa, magkaibigan, kahit kumpare mo. Oh, pare mo, yung NCAP ko, 27, baka pwede mo naman gawing 3 na lang. Pwede ba yan? Last ano na, final message na lang po, General, sa mga Ayan, nakikinig po sa final atin. message natin sa mga viewers natin. Sa mga fans nyo. Maraming salamat again sa pag-invite sa akin dito at nailahad namin ang mga programa namin sa MMDA. Sana tuloy tayong kailangan ko ang exposure na to para malaman ng ating mga kababayan kung ano ang aming mga ginagawa. So, na-realize namin na ang gusto lang naman ng taong bayan ay simple lang. Pag may pag kailangan nila ng tulong,
makokontak nila ang gobyerno, makahingi sila ng tulong at may sasagot sa kanila. At pag may sumagot na sa kanila, may darating na tulong at pag may dumating, alam ang gagawin at mariresolve ang kanilang mga problema. Yan ang gusto namin. Sa ngayon, yay, ito pa, may selfie pa. Kaya ngayon sa amin sa MMDA, na i-demonstrate ko sa inyo, sa ngayon, ang avenue para ng ating mga kababayan para kami ay makontak at makahingi sila ng tulong ng MMDA dahil 136. Kaya mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Galing. Alam mo, General, tulungan ka namin sa mga page namin. Marami kami mga followers. Lagi-lagi namin General, ibugin. pwede ba kami mag-cover sa ibang events mo? Oo naman. Puntahan natin, no? Volunteer kami Offer kami. At pag kayo ay nandun nga sa MMDA, punta kayo sa amin sa Command Center. Sa Command Center, maganda yan. Magic na. Gawa tayo ng episode doon, no? At baka mapasilip din namin yung mga EDCAP ni Yaya. Maraming salamat. Pwede ba yun? Silipin tapos bayaran na, pwede ba yun? Online din ang payment, eh. Yeah. Kahit na doon mismo sa Command Center, meron doon facility na ma-check mo kung ilan ang huli mo. Para kinagbuhat ako. Hindi, kailangan natin malaman yan. Tayo rin mahirapan pag naipon yan. Kasi at the end of the day, wala kang Babayaran kasi mo lalabas pag Deparito. ng lisensya Hindi, at nag-renew. Paano yung sir, yung mga palayosi? Tapos itatapon doon. Ay, naku, Wala ano naman yun? sila May lisensya. kulong Kasi yan. wala sila lisensya eh. Hindi. Ang mga cameras natin, yan, may mga challenge siyempre. Pero kuha ang mukha mo. Tapos ipopost. Hindi naman. Ano? Okay. Makikilala. Pwede kung sa barangay, kung connected sa barangay, pwede dadaan sa barangay. Maraming factors. Lalo na kung nandiyan ka, residente ka dyan. Kaya takot ko lang si Mark Ian, sir. Kaya takot ko lang. Ayun, maraming salamat po kay General Nick Torre, ang General Manager po ng MMDA. Nako, napakaraming... The People's General. The People's General. Thank you. Balik na naman dito sa aming tatlong gwapo ha. Wala na yung pinakagwapo. Yung pinakagwapo sa lahat. Oo, grabe, bilib ako ron. Sa totoo lang mga kababayan ha. Dami natin nalaman. Bilib na bilib ako. Yung tumatawag si Joe doon sa 163. 136. Sa 136, yung tumatawag sa 136, kinakabahan ako kasi baka walang sumagot. Hindi po yun planted. Oo. Hindi yan scripted. Naku, kasi On the alam spot. mo naman yung mga fans natin na mga dilis, kahit mga tanga yan, masipag magbabash yan. Kinakabahan ako kasi baka sabi ni General, limang ring may sasagot. Kung walang sumagot, buti na lang, isang ring pa lang may sumagot na. Sa second ring may sumagot na. Galing. Oo, grabe. Ibang-iba talaga ang General Nick Torre. Wala talagang katulad. Diba? Kahit saan mo ilagay nag-i-excel Palerista, Diba? sabi niya 5 minutes ang response time. Oh. 1 minute and 20 seconds exactly. 15. Meron na agad. 15 seconds. 115. 1:15, no? Meron na agad Agad yung picture. Oh. Grabe. Grabe, no? Masyado kami na malit ang MMDA. Oo. Tingin ko dati, Di, nasa leader yan, pre. kaya nga. Oo, nasa Kaya leader. nakakagulat ang mga naikwento ni General Torres Oo. natin ngayon. Nakalimutan na tuloy natin yung usapang politika. Natabunan ng achievement ni General Torre sa MMDA kasi mas interesante. Pwede natin pagbalik tayo sa politika, meron akong yayam sa editorial ngayon tungkol sa politika, no? Sige. Tungkol sa lumabas na survey, no? Yung bago survey, Kung saan kayang talunin pala ni Leni Robredo and Rapi Tulfo si VP Sara Duterte at si Manang Aimee, no? Okay, sige yan. Kung sakali mag one-on-one sila sa Ay, Lex, 2028. pasok Lex. Okay, sige. Panoorin natin. Kaya yan. Itong editorial Sa Sir labas, Yayam. sobrang init. Dahil sa nangyayaring rallies sa Senado ngayon, no? Kagagaling ko lang po doon at nag-participate tayo. Sana sa mga susunod na araw ay makibaka din kayo, no? At may parinig natin ang damdamin ng taong bayan sa 13 senador na mukhang naguhudas sa ating mga Pilipino. Ngayon, mapunta tayo sa Yayam's editorial. Pero bago ang lahat, paki-follow po ang aking FB page na Yayam 2.0. Ang titulo ng ating Yayam's editorial ngayon ay The Duterte Boat is Sinking. For the longest time, maraming naniniwala na si VP Sara Duterte ang next in line sa Malacanang. Parang inevitable. Parang automatic succession lang. Kaya noon pa lang, maaga nang binuo ang narrative na tapos na agad ang 2028 elections bago pa ito magsimula. Pero ang problema sa political mythology, bumabagsak ito kapag hindi natugma ang numbers sa narrative. At ngayon, unti-unti nang lumalabas ang masakit na katotohanan.
The Duterte boat is sinking. Tingnan natin ang latest Okta TNM March 2026 survey. Kahit hypothetical pa lang, lamang agad ang tandem ni Leni Robredo at Raffy Tulfo laban kina Sara Duterte at Amy Marcos. 44% to 40%. At tandaan natin, March 2026 pa lang ang isinagawa ang survey na ito. Hindi pa noon fully tumatagos sa public consciousness ang mga detalye ng impeachment hearings, confidential funds controversy, alleged money trails, cash envelopes, at iba pang testimonya at ebidensya na nilakag sa House proceedings. Sa madaling salita, hindi pa ito ang pinakamabigat na political environment para kay VP Sara. Pero lamang na agad ang kalaban. Mas mabigat pa dito, hindi pa nga nag-reflex ng full political muscle ang mga posibleng makakalaban niya. Wala pang formal declarations ang ibang malalaking pangalan. Hindi pa activated ang kanilang national organizations, donor networks, local alliances, campaign machinery at media operations. Pero kahit ganun, may numbers na silang kayang manalo. Samantalang si VP Sara, matagal nang umiikot, matagal nang nagpaparamdam. Inihag na niya sa buong mundo ang intensyon niyang tumakbo sa 2028. Pero tila naabot na niya ang kanyang political ceiling. Hindi umaakyat ng malaki ang kanyang numbers at posible pang nag-backfire ang kanyang early positioning. Mukhang inakala nila na kapag maagang pinakita na next president si Sara Duterte, matatakot ang mga congressman na suportahan ang kanyang impeachment. Ang expectation siguro nila, walang gagalaw laban sa isang perceived future president. Pero kabaligtaran ang nangyari. 257 congressmen ang bumoto pabor sa impeachment. Hindi yan simpleng numero lang. Political statement yan. Ibig sabihin, maraming local power brokers, influential blocs at political operators ang hindi natatakot sa posibilidad ng Sara Duterte presidency. Sa totoo lang, mukhang mas naging emboldened pa. Siguradong hindi makarating sa Malacanang sa 2028 si Sara Duterte. At matagal na nating sinabi sa Yayap Editorial na beatable si VP Sara. Ang totoo, mas mababa pa nga ang kanyang early numbers kumpara kay former VP Jejobar Binay noon. At tandaan natin, si Binay dati ang tinuturing na politically unbeatable. Malayo ang labang sa surveys, malakas ang machinery, malawak ang local alliances. Pero nang magsimulang maipon ang corruption allegations, Senate hearings at negative public perception, dahan-dahang bumigay ang momentum hanggang sa tuluyang matalo noong 2016. History is flashing warning signs again. Ang pinakamalaking problema kasi ng Duterte political brand ay sobrang naka-anchor ito kay Rodrigo Duterte mismo. Sa kanyang image, sa kanyang fear factor, sa kanyang mythology. Pero habang tumatagal, lalong bumibigat ang ICC issue. Ang drug war controversies at ang international scrutiny laban sa dating administrasyon. Kahit nga ilang dating Duterte fanatics at influencers, mas busy ngayong umatake kay BBBM kaysa maglatag ng malinaw na positive vision para kay VP Sara. At kung magiging brutally honest tayo sa political realities, may isang senaryo lang na pwedeng magbigay kay VP Sara ng napakalaking emotional wave bago ang 2028. Kung may mangyayaring trahedya kay former President Rodrigo Duterte sa The Hague bago ang eleksyon, katulad ng naging epekto ng pagkamatay ni former President Cory Aquino bago ang 2010 elections na nagpanalo sa candidacy ni Noynoy Aquino. Pero kung walang ganung massive sympathy reset, confidential funds controversy, ICC shadow, fractured alliances, billions of unexplained bank deposits at growing resistance mula mismo sa political establishment. At sa politika, once the perception of inevitability disappears, mabilis ding nawawala ang takot ng mga tao. The Duterte boat is not yet fully underwater. Pero kitang-kita na ang mga butas nito. At ang pinakadelikado para sa kanila, mas marami ng Pilipino ang nagsisimulang maniwala na kaya pala silang talunin.
Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana nagustuhan nyo. Kung meron po kayong komento, tanong o suggestion, pakilagay lang po sa comment section ng ating post na ito. At bago ako matapos, pakifollow lang po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye! Ang ibig sabihin lang po niyan, pwedeng matalo si Sara Duterte. So, yung mga sinasabi nila na napakataas ang kanyang survey ratings at tiyak na siya po ay magiging presidente, imposible po yan. Or hindi man imposible, may chance pa rin. Myth na lang Maliit yun. na lang po ang kanyang chance. Oh, alam niyo mga kababayan ha. Gaya ng lagi kong sinasabi. Excuse me. Gaya ng lagi kong sinasabi araw-araw sa vlog ko ha. Hindi mananalo yan si Sara sa 2028 kung makatakbo pa yan ha. Hindi yan mananalo. Kasi kung titingnan mo ha, yung galaw ng politika natin ha, wala pang nagdeklara na maaga Nanalo. na sa pagka-presidenteng nanalo. Kasi bakit? Pag nagdeklara ka, yayariin ka na kaagad dyan. Nagaya nung nangyari kay Binay, di ba? Bakbakan ka kagad. Kay Binay, kay Villar. Oh, di ba? Mga maagang nagdeklara. Oh. Ito si Sara, alam naman natin, kaya siya nagdeklara, hindi para sa politika talaga, kundi para sa sindakin yung mga kongresista. Totoo. Oh, sindakin. Na kapag bumoto ko sa impeachment at ako naging presidente, alam nyo na. Alam niyo naman. Bayan yung sinabi ng mga kababayan natin, ha? O ngayon, anong naging epekto? Wala. Pinagtatawa ng tuloy ng taong bayan si Sara kasi yung sinasabing pananakot niya ng declaration niya sa mga kongresista, hindi umepekto. Oo. Mas dumami pa yung boto. Palirista kasi, Oo. bago magbotohan na sa House of Representatives plenary, no? May lumabas na survey. Oo. Na beatable talaga si Sara Si Sara. Duterte. Oo. At kumbaga na-reach niya na ata yung pinaka-peak ng kanyang rating. Hindi na tataas. So, Hindi- pababa na. talaga. Hindi hanggang doon na. Spaghetti kahihiyan na. Correct. Kasi wala pa nga yung mga ebidensya na pinapaalam sa mga tao, ganun na ang kanyang rating, hindi na tumataas. What more, pag lumabas na lahat ng ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob yung mga congressman. Ay, Kayang talunin. kayang talunin si Oo. VP Sara ng isang Leni Robredo or isang Rapi Tulfo. Oo. Kaya, boto na tayo dyan. Siguraduhin na natin hindi talaga makatakbo na rin. Kaya kahit Oo. yung mga mambabatas siya sa Mindanao, di ba? 77.4%. Correct. Bumoto pabor sa Oo. impeachment niya. Kung tutusin, mga kapitbahay niya Oo, ibig sabihin Ito, yung mga... dapat sige, palakpakan sige. natin itong mga to dahil nirisk nila yung kanilang political life, no? Yung kanilang political capital, no? Sa pagboto ng impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil alam naman natin na talagang very popular pa si VP Sara Duterte o mga Duterte sa Mindanao. Pero itong mga congressmen nito from Mindanao, talagang tumaya sila na ma-impeach si VP Sara. Kung ano naman kasi ang tama, na pagkakaalam nilang tama, dun yung mga congressman. Correct. diba? Kasi Pero- kung ebidensya yung Sige, pagbabatayan mo, tinan mo si Toby Chanco, si Eli San Fernando, di ba? Nakikita ng ebidensya yung malinaw na nagkasala si Sara si Duterte. Saumyaw nga eh. Oh. Kung normal lang isip mo, baka nag-yes din yun eh. Pero panirista, doon tayo pare-pareho na nagulat. Surprise, Yung pag-guess ni surprise! Toby Chanco. Oo. So, sobrang kakagulat Kasi alam yun. naman natin si Toby, parang akala nga natin, di ba? Trojan horse. Oh, parang ano na siya eh, parang Sara na siya. Pero nagulat ang marami nung nag-yes siya. Despite yung banta ng PDP laban, no, na lahat ng susuporta kay Sara Duterte hindi nila susuporta. Wala namang pangil yun. Wala pangil yung mga PDP. Kumbaga, sa Kongreso, pinagtatawa na lang yan eh. Hindi gaya nung mga lakas, mga NUP na marami talaga mga membro. Ngayon. PDP, tatlong Duterte na lang yata yan eh. Diba? O kaya mga kababayan na, gaya doon sa sinabi niya sa editorial niya, na si Sara ay beatable naman talaga. Lalong-lalo kung lalaban dyan si Rafi Tulfo o kaya si Leni Robredo. Yan lang naman talagang Malakas, no? Oo. Magagalit na lang sa atin yung ilang miyembro ng DDS, ilan? 15, yun ang sa 21. Senado. O 21 21 kanina. So magagalit yan sa editorial natin. Sige, tata, bago tayo magtapos yung successful na ASEAN Summit. Very important ito, no? Yung naganap po dyan sa Cebu, Lex, pakita natin yung mga pictures ng video, no? Si Pangulong Bongbong Marcos mismo bilang chairperson po ng ASEAN sa 40th anniversary at kasama po si First Lady Liza Roneta Marcos naging matagumpay po yung pagsasagawa ng ASEAN Summit. Isa po sa naging highlight ng summit na yan, yung kung paano i-address ng buong rehiyon ng ASEAN yung problema natin sa limitadong supply ng crudo dahil po sa gulo dyan sa Middle East. At isa rin po ang pinakabago sa okasyon na to ay 11 na po tayo sa pamilya. Noon 10 lang eh. Officially sa pamamagitan po ng Cebu Protocol. Yan po yung dokumento, no, na officially
ay tinatanggap na natin ang Timor-Leste bilang pang-11 miyembro. Very successful yung ASEAN Summit. Kakopi, gusto kong bigyan talaga ng pagpupugay dahil sobrang bilib ako kay FL. Dahil si FL talaga ang plan at organize siya. Hands-on, hands-on, Hands-on talaga siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng activity, sa lahat ng kailangan para sa ASEAN Summit. Ano yung mga ginawa ni FL na pumalpak? Wala nga eh. Diba? Wala nga pumalak. Wala. Diba? Talaga sobrang nakakabilib eh. Ganyan kagaling ang Palarisa ating kung First pwede lang Lady. maging presidente sa 2028 eh. Sana nga tumakbo si Malay FL. natin. Comment nyo nga dyan, comment nyo nga kahit malabo pa sa sabaw ni Sarah na utak. Okay ba sa inyo kung tumakbo si FL na presidente just in case lang? Para Ibubuto isang nyo pa? Marcos pa rin. Para continuity pa rin. Di ba Marcos pa rin yun eh. Ganyan, hindi namin sinasabing tatakbo po Oo, siya. oo. Dahil wala pong hilig sa politika si At First saka Lady. hindi makapalmukha na First Kaya Lady. lang sobrang bilib lang po kami Oo. sa mga accomplishments ng ating First Lady dahil lahat ng kanyang projects or activities na siya nag-handle talagang plakado. Wow. Baka Perfect. sabihin ng DDS, anong project si Ayam? Sige. Ay, nako. Yung sa Pasig Esplanade. Correct. Oh. Na hindi walang gastos ang gobyerno, 18 billion pesos ang project cost niyan. At mas maraming namamasyal doon kaysa doon sa may scam na Dolomite. 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 Diba? Love for all. Tatambakan, tapos mawala, love for all. Tapos ayun sa PICC. PICC, yung Pati renovation. improvement ng PICC na Oh. hindi in-improve for more than 40 years. Oh, yun, Tapos diba? yung mga facilities, buildings, dyan sa Malacanang, nagawa din lahat. Ah, At yung mga arts and culture, no? Tumatakbo na naman katulad ng panahon ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Yup. Meron naman tayo activities tungkol dyan. Yung promotion ng creative industry. Yun, Oh, ang isa bagay sa din po yan, no? pinakamalaki. Oo. Kaya yung ka-BBM, noon maraming dilaw pink na, di ba, mga anti-Marcos. Oo. Ngayon po, wala ka na ata halos makita. Wala na. No? Correct. Na anti-Marcos na pink and dilaw. Dahil yung ginagawa ng ni First Lady para sa creative industry, no, ay talagang nagbe-benefit po ang industriya na ito. Kaya wala na silang masabi. Ay, by the way, ang nag-produce o nag-direct pala nung final night na Gala night. Gala night, si Paulo Valenciano, anak ni Magaling na director yun. ano rin yan, dilaw pink din yan, di ba? pink Dati yan. medyo Yan yung nagrarap-rap Oh, dati. dati yung campaign ng 2022. Presidente, Diba? Lenny At kay Robredo. Marcos siya noong 2022, pero ngayon, Binapas mo nga na matindi yun eh. ngayon ha. Gab Valenciano ate yun. Oo, Gab Valenciano. Gab Valenciano. Anyway, basta ngayon, nakita ko yung kanyang comment, no? Nagpapasalamat siya kay Tita Liza Marcos. Sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon para i-direct yung Hindi, magaling din yun. Anak palabas ni na- Gary Valenciano na yun mag-direct. Very organized yung ASEAN Summit. Kasi Sobra. nakaka-attend ako niya sa ibang bansa yung mga ganyang events eh. Parang kung ano yung nakita natin sa ibang bansa, ganun din. Kaya natin mag-host Sobrang dito nakakabilib. sa Pilipinas. Kaya sana may magbulong kay First Lady. Ma'am. Ma'am, sabi nung tatlo, takbo ka raw presidente. Ewan ko, baka sumisip-sip lang yun. Comment madami. Basta tayo comment bago tayo matapos. Next, laki-lakihan mo. Parang walang dinis na nag-comment Ayan, sabi ni Orlando Arcilia Mercado, no? Gusto ko kay FL Lisa is what you get. What you see is what you get. Di tulad ni itok-itok plastic mukhang alang hugas. Oy, bastos. Ay, sabi ni Kaloy, Kapulong, 16 yan. Shout out naman po. Yan, shout out sa'yo, Kaloy. Yan. Evan Santiago, no? Yung kitchen din sa Malacanang, mga kabibiyan, yun ata isa yung project. Yes, hindi lang yung kitchen yung buong opisina, yung NEB, yung opisina po ng Malacanang Press Corps, ng RTVM, pinaganda po yan dyan At sa Malacanang. yung likha, yung kultura ng Pilipino, Correct. talaga dyan nakapokus FN. Ito si Christine Zenezal. Sana hawakan ni FL ng tourism. Parang Hindi pwede yung kasi masyadong First Lady maliit siya eh. na unit, no? Oh. Para sa isang First Lady Lisa Renato Marcos. Sana yung capability niya, sana mas, parang di ba, with great power comes with great responsibility. So Kasi dapat kung sa mas tourism mataas ang lang, responsibilidad. isang sektor lang eh. Ito si Mike Tolentino, sabi niya, yes, okay na okay si FL, masipag at kayang-kaya harapin lahat Sabi kahit sa ibang ni bansa. Matalino siya. Sabi ni Melvin Miranda, talo pa. Mas magaling sa FL sa lahat ng mga DDS senator. Ay, oo Ay, naman. Oo naman. Correct. Mas kahit kay Aimee, mas magaling yan. Oo naman. Di hamak. Di hamak. Diba? Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag
sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.